Sana po naman po, Ombudsman Morales, nananawagan po kami na sana po inyo po kaming pakinggan. At kung hindi mo po kaya, ay ang trabaho mo po bilang isang ombudsman, ano po ang dapat sa inyo? Mag-resign ka na po. O di kaya naman po sana po gumawa ka po ng aksyon. O di kaya naman po ma-impeach po kaya siya? Kasama ang Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, inihahanda na ng pamilya ng SUP-44 ang impeachment complaint laban kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Anila mahigit 2 taon na ang lumipas mula ng madugong mamasapan o encounter. Hanggang ngayon ay hindi pa rin umano nabibigyan ng katarungan ng mga ito. Sinisisi ng grupo si Ombudsman Morales dahil sa manay mabagal na usad ng reklamong inihain nila laban kay dating President Benigno Aquino III, dismissed PNP Chief Alan Purisima at iba pang sangkot sa insidente. Dinidiin din ng VACC si Morales dahil anya sa selective justice dahil inabswelto nito agad si Aquino. Hintayin pa ba natin yung retirement niya? Bago po itong final ng mga pamilya at ng VACC at iba pang mga grupo laban po kay Aquino. Samantala, hindi pa kumbinsido ang minority bloc na i-endorse ang impeachment complaint laban kay Ombudsman Morales na inilapit na ng ilang grupo kabilang na ang VACC. Hindi ko pa pinapakita sa members ng minority, sa staff ko pa lang. And their decision is that mukhang weak yung mga allegations. Hinihikayat naman ni House Minority Leader Congressman Danilo Suarez ang VACC na i-formalize muna nila ang paghahain ng impeachment complaint laban sa Ombudsman upang mapadana ito sa tamang proseso dito sa Kamara. Bagaman wala pang bagong pahayag si Morales, una na niyang sinabi na patuloy pa rin niyang pag-aaralan kung may probable cause laban sa mga inirereklamo. As far as complaint against Aquino are concerned, siyempre ini-investigate pa yan. Hindi naman pwedeng instant i-assess mo na may probable cause or may ground to conduct preliminary investigation. Mula sa House of Representatives, ako si Joyce Balancio, humahataw sa balita.